Magandang hapon, mga kapatid. Wala po yung ating mga ibang kapatiran na dumadalo pag sa hapon. Pero may mga bisita tayo. Si Brother Eugene, tsaka si Mrs. niya, at sinong siya. Tsaka meron tayong bisita doon. Maraming salamat sa pagdalo nyo. Kaya lang, wala iba mga kapatid, tayo lang. So ating pong pag-aaralan sa hapong ito ay patungkol po sa kung ano yung kasalanan po. Inulit ko na lang po itong mensahe. Baka meron po sa atin na hindi pa Kristiyano at makinabang po sa mensaheng ito. Ito ay pag-aaralan po natin para makita natin kung ano yung kasalanan at kung ano ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Marami pong mga tao sa kasalukuyan ng panahon po natin. Parang wala na sa kanila yung kasalanan. Makikita natin sa ating panahon. Yung mga dating mga bagay na kinamumuhian ng mga tao, hindi na kinamumuhian ngayon. For instance, yung mga dating sinasabi nating bakla at tomboy, noong unang panahon, kinamumuhian yun, ayaw nila. Ayaw ng mga tao sa lipunan yung mga yun, pero ngayon hindi na. Tinatanggap na sa ating lipunan na para bang hindi na yung kasalanan. Sinasabi nila, yun na ibang uri ng pamumuhay kanya o alternative lifestyle. Pero kung babasahin natin, titignan natin ang kasalanan, malalaman natin na hindi totoo yun. So ano ba yung kasalanan, mga kapatid? Basically, ang salita kasalanan sa Grego, hamartia, yun po ang salitang yon. Actually, wala naman siyang kaugnayan sa anumang bagay na masama. Ang hamartia, ibig sabihin, ay missing of the mark. Hindi mo lang tinamaan, yung gusto mong tamaan. Yun ang Grego lang kasalanan. Kumbaga, kung ikaw po isang archer o ikaw yung mamamana, at ito yung punteriya mo kanya, hindi mo na tamaan, kahit saan pumunta. Yun ang hamartia, salita Grego. At yun ang sinalin po ng pinanggalingan ng salitang kasalanan ay yung salitang yun. You miss the mark. Kanya. Hindi mo tinamaan. Dapat mong tamaan. Eventually, ang salitang ito ay nahulugan na ito ay kayo nag-iiba sa namang bagay na tama kanya. So ito yung deviation sa mga bagay na tinatanggap nating tama o tamang pag-iisip kanya, o tamang pag-uugali. Yun ang naging kahulugan ng salitang kasalanan. Sabihin, sinasabi natin ang tao sa mga kasalanan, pag ang ginagawa niya ay taliwas sa inisip nating tama na tinatanggap ng lipunan, ang tao yun ang makasalanan ka natin. So, tignan natin ang Biblia. Doon tayo interesado. Ano ba sinasabi ng banal na sulatan tungkol sa kasalanan? Anong sinasabi ng Biblia tungkol kung ano yung kasalanan? Number 1, ang kasalanan ay ang pagsasalaksang sa kautusan. So ito yung general meaning ng kasalanan. Kahit anong kautusan na ating pinag-uusapan. Kung ito ay sa pamahalaan, halimbawa, at ikay sumalangsang sa utos ng pamahalaan, ikay nagkasala, at ikay parurusahan ng pamahalaan. Ito rin totoo sa larangan ng pananampalataya. Yun sa 1 John chapter 3 verse 4, ito yung ating mababasa. Whoever committeth sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Sa Tagalog, ang sino man gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsasalangsang sa kautusan, ganyan. Pag tayo'y sumalangsang sa isa naman kautusan ng Diyos, pagkasala tayo sa Diyos. We miss the mark. Ito ang sinasabi ng Diyos na dapat natin gawin, hindi mo yun ang ginawa mo kanya. So, ikaw nagkasala sa Diyos. Ito yung pagsasalangsang sa kanyang kautusan, kanya. Or transgression of the law. Yung po ay kasalanan sa Diyos. So, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang kautusan upang ating sundin. Dito po sa 1 John chapter 5,
kung tayo po ay may pagmamahal sa Diyos, ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang kautusan. Basahin natin, ano po? 1 John, marami pong Biblia dyan kung gusto niyo magbasa ng Biblia. Ang sabi rito, sa verse 2, dito in ating nakikilala na inibig natin ang mga anak ng Diyos kapag inibig natin ang Diyos at tinutupad natin ang Kanyang mga utos. Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang Kanyang mga utos at ang Kanyang mga utos ay hindi pabigat o hindi mabibigat sa lumang salin ng Tagalog. So, ibig sabihin, ang pagsasalansang sa kautusan ng Diyos ay ang kabaligtaran ng pagmamahal sa Diyos. Kung minamahal natin ang Diyos, susunod tayo sa Kanyang kautusan. O the other hand, pag tayo sumalagsang, kasalanan yun. So pag sumunod tayo sa kautusan ng Diyos, hindi tayo nagkakasala. Yun ang pagmamahal sa Diyos. Pero pag tayo sumalagsang, ito ay isang kasalanan, mga kapatid. Dito sa Santiago, chapter 1, 13 to verse 15. Ito yung proseso ng kasalanan. Meron naniniwala ng mga pananampalataya na sinasabi, kaya tayo nagkakasala dahil namanan natin ang kakulangan ni Adam na nagkasala siya. Yun ang tinatawag ng original sin. O yung naman ang pagkakulangan ni Adam kanya. Kaya tayo nagkakasala dahil namanan natin yung kasalanan ni Adam. Hindi yun ang sinasabi ng Biblia. Ang kasalanan ay walang kaugnayan sa kasalanan ni Adam. Ito'y choice. Pinili nating magkasala kanya. Ito'y proseso. Kung sabihin ng sino man, pagka siya tinutukso, ako'y tinutukso ng Diyos. Sabagay, ibisin, inisip natin yan eh. Pagka tayo ay dumadanas ng kahirapan sa buhay, nagkakasakit tayo, sinasabi natin, ba't mo ginawa ito sa akin ng Diyos? Kaya natin, walang kaugnayan ng Diyos doon. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutukso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. So ating Panginoon, napatunayan niya sa mga tao na hindi lang siya tao. Sapagkat ang siya tinukso, hindi siya natukso. So ang Diyos hindi nanunukso sa ating kahit kanino sa ating. Paano tayo natutukso? Kundi ang bawat tao ay natutukso pagka naihila ng sariling masamang pita at nahikaya. Sa ating pamumuhay, binigyan tayo ng Diyos ng iba't ibang klaseng pagnanasa na hindi na masama. Di ba, binigyan tayo ng pagnanasang kumain. Walang masama doon. Binigyan tayo ng pagnanasang magpahinga. Hindi rin masama yun. O sa pagpaparami ng mga tao, binigyan tayo ng sexual desire sa loob ng relasyong pag-aasawa, hindi rin masama yun. Pero minsan, ang mga pita na binigay ng Diyos ay nagiging masama pag ginagamit natin ito sa paraan na lumalabag tayo sa kautusan ng Diyos. Halimbawa, kung tayo may asawa, tapos nagkaroon pa tayo ng ibang relasyon sa labas ng ating asawa, kasalanan yun. The same desire. Pareho lang yun eh. Pareho sexual desire, pero yung isa kasalanan, yung isa hindi. Dahil yung isa ay nasa kalooban ng Diyos, at yung isa naman ay wala sa kalooban ng Diyos. Binigyan tayo ng pagnanasa ng Diyos na magpahinga. Siyempre, napapagod tayo. Pero pag tayo lagi nagpapahinga, at hindi tayo nagtatrabaho, kasalanan nyo. So yun ang sinasabi rito ni Santiago. Ano po? Pagka nahihila ng sariling masasamang pita, ay tama po ito salitang ito. Ito yung pita na taliwas sa kalooban ng Diyos at nahihikayat. So ikay nauuhulog sa tukso niya. Kung magkakayo ang kahalayan, kung may paglihi ay nanganganak ng kasalanan. Pag nahila tayo ng tukso, ginawa natin isang bagay na masama, so tayo nagkasala. At ang kasalanan pagkamalaki na, ay namubunga ng kasalanan, kabatayan. Pag ito'y nagpapatuloy, ganyan. Nagkasala tayo minsan, pwede ka magsisi. Pero pag patuloy ka sa kasalanan yun, ikay maihulay sa Diyos. Ganyan. So, ibig sabihin, pagka tayo nahikayat ng ating masamang pita, gagawa tayo ng isang bagay na taliwas
sa kalooban ng Diyos. Kaya ito yun ay kasalanan. So, pag tayo lumabag sa kalooban ng Diyos, kasalanan po. Tingnan si Adam and Eve, o si Adam at saka si Eva sa Tagalog. Merong utos sa Diyos. Sa Genesis chapter 2, 16-17, ito yung utos ng Diyos. Kanya. At iniutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa alamanan ay makakain ka na may kalayaan. So, nung ilagay ng Diyos si Adam at saka si Eva sa alamanan ng Eden, lahat ng punong kahoy doon ay pwedeng kainin. Walang lason doon. Lahat ay pwedeng kainin. Maliban lang sa isa. Hindi siya pwedeng kainin dahil sa kahulugang lason siya, hindi siya lason. Pero meron siyang epekto pag kinain mo. Sabi dito, tatapot sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain kayo. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain yaon, ay walang pagsalang mamamatay ka. So ito lang ang utos ng Diyos. Huwag mong kakainin yung punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. Huwag mong kainin yung kanya. Pag kinain mo yun, mamamatay ka kanya. Yun ang utos ng Diyos. So alam natin, yun ay pag sinalangsan mo yan, nagkasalang sa Diyos. Ngayon, ito po ang nangyari. Nakausap ng babae yung ahas, ang sabi ng ahas, hindi, kanya, hindi naman sinabi ng Diyos na bawal yung kanya. Pag kinain mo, hindi ka mamamatay kanya. Kundi, ang mangyayari sa'yo, ikaw ay magiging matalino na gaya ng Diyos. So, tukso yun. Sapagkat ang sinasabi ng Satanas ay baliktad sa sinabi ng Diyos. Ano nangyari sa babae? Siya'y natokso ngayon. Tignan niya paano. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin, dapat kainin yun eh. Pero hindi ko alam ba't ganun sa alin niya. At nakalulugod sa mga mata at kahoy na mananasa upang magpantas sa tao. So wala siya nakitang masama. Eh, hindi naman masama kanya kasi pwedeng kainin kanya. Tapos, maganda naman sa itsura, hindi naman laso, at ako'y magiging matalino kanya. Yun ang tukso. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin yan kanya. Ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain at binigyan din niya kanyang asawa at kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. So nagkasala sila. Nahulog sila doon sa tukso yun. Basically, ang tukso na binigay sa Satanas, hindi kayo mamamatay kanya, kundi kayo magiging marunong kanya. Nahulog sila doon. At sila ay nagkasala. So ito siyang istorya halimbawa ng kaya sila nahulog sa tukso at sila nagkasala. At alam natin ang nangyari, sila pinalayas sa alamanan ng Eden. Ang kasalanan ay ang kawalan ng kautusan, lawlessness. Alam po niyo, kung walang batas sa Pilipinas, magulo. Magiging magulo. Talagang magulo. Kaya ang batas ay binibigay ng Diyos para magkaroon tayo ng kahisan. Kung ano ang dapat natin gawin at kung ano dapat natin sundin. Pero pagka hindi natin kinikilala yun, ginagawa natin ang mga bagay na gusto natin gawin. Kahit hindi pinag-utos ng Diyos, yun ay kasalanan. Tingnan natin. Ito sa Matthew chapter 7, 21 to verse 23. Kaya ginamit ko po yung salitang English. Dahil yung salitang lawlessness, ito talaga yung tamang salin. Sa King James, iniquity kanya. Sa Tagalog, kasamaan. O, totoo yun. Ito yung masama. Masama yung mga bagay na ito. Pero bakit sila masama? Dahil hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ginagawa nila yung iniisip nilang kautusan ng Diyos. Basahin natin ang verse 21. Sino ba yung maliligtas? Maliwalag po itong verse 21 at saka yung verse 23, sila yung opposite. Pagka tayo sumusunod yan, that everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. So, pag tayo po'y tumatalima, sumusunod sa kautusan, you are lawful.
Pero ano nangyari dito? Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Ganyan. Ano ito sinasabi nila? Ito yung ginagawa nila na sa kanilang kaisipan ay kautusan ng Panginoon. Sabi niya, in your name, in your name, in your name. Ano sabi ng Panginoon? Kung ito'y talagang ipinag-uutos ng Panginoon at kanilang ginawa, di matutuwa ang Panginoon. Pero hindi siya natuwa niya. And then I will declare to them, I never knew you. Hindi ko kayo kilala. Depart from me. You practice lawlessness. Ako po, nagtataka lang ako dito. Prophesy. Pagpapalabas ng demonyo. Gumagawa ng miracles. Meron pa rin gumagawa ganito ngayon na inisip nila na ito'y kalooban ng Panginoon. Di kaya sila nagtataka. Sinabi ko ng Panginoon na sa pagdating ng Panginoon sa huling araw, hindi tatanggapin ng Panginoon yan. Dahil inalisin ng Panginoon yung mga bagay na yan. Pero ginagawa pa rin nila. So sabi niya, you will practice lawlessness. Uminto na yung mga bagay na yan, ganyan. Doon dumating ang kabuuan ng salita ng Diyos. Inalisin ng Panginoon yan. Ba't pa nila ginagawa? So it's lawlessness. Hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos. Hindi natin kinikilala ang kautusan ng Diyos sa salanan niyo. Mga kapatid. Tuloy po natin sa ating pag-aaral. Substitution. Pinapalitan natin ang utos ng Diyos. Alam niyo, sa sports, pwede substitution. Di ba? Pag basketball, palitan mo na sa loob, lalabas na sa loob, papasok na sa labas. Sa ibang mga bagay, pwede substitution. Pero pagdating sa kautusan ng Diyos, bawal yan. Hindi natin pwedeng palitan ang batas ng Diyos. Balik tayo sa Old Testament. Dito po sa Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Si Aaron, meron siyang 4 na anak. Kaya, dalawa dyan, si Nadab at si Abihu. Namatay sila bakit sila namatay? Merong oras sa Old Testament na sinusunod nila yung incense. Yung pagsunod ng insenso sa ilalim ng kautusan ni Moises ay pagsamba. May oras na sinusunod nila yun. At ang may katungkulan yan ay ang mga saserdote. O dumating oras ng pagsunog sa incense. At si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kanyang suuban o lalagyan at sinidlan nila ng apoy at pinatungan ng kamangyan. Hindi po ito kamangyan ng bin sa loob. Ito ay incense sa lumang Tagalog. At sila nagandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi iniutos niya sa kanila. In other words, ang pinag-uusapan niya, susunogin lang nila yung incense para umusok siya. So, apoy lang ang pinag-uusapan. Pero dito sa pagkakataon na ito, sila'y gumamit ng apoy na hindi pinag-utos ng Diyos sa kanila. At sa harap ng Panginoon ay may inubas na apoy at sinupok sila at sila'y namatay at namatay sila sa harap ng Panginoon. Ano kasalanan nila? Pinalitan nila yung apoy. Kaya nangyari dyan, namatay sila. Ano bang apoy pinag-utos? Ganito rin po sa Leviticus 16 verse 12. At kukuha siya mula sa dambana na nasa harap ng Panginoon ng isang suuban na puno ng mga baga at kukuha ng 2 dakot ng masarap na kamanyang na totoong dikdik at ganyan dadalhin sa loob ng tabi kanya. So ito pa lang pinagagalingan kung sa dambana ng Panginoon, meron doon apoy na hindi namamatay. Doon ka kukuha ng baga kanya, sunugin mo yung incense. Sila'y pinalitan nila yung apoy. Nagkasala sila. So pag pinapalitan natin ang utos ng Panginoon, ay kasalanan nyo. Hindi, namatay sila. Dahil pinalitan nila yung apoy, imbes na gamitin nila yung apoy na pinag-uutos, gumamit sila ng ibang apoy. Presumption. Ito siya presumption, ano po? Mabilis. Yung presumption, ito ay kaisipan na pag-uugali na tinitignan na arrogant o may kayabangan, disrespectful, and transgressing the limits of what is permitted or appropriate.
Para meron din kaugnayan sa substitution, kailangan ito, yung kaisipan. Ibig sabihin, ikaw ay mapagbataas sa Tagalog. Walang galang. At tumalabag sa mga limitasyon ng kung ano pinaintulutan o naangkop kanya. So itong presumptuous sin, ito yung nanggagaling sa kaisipan ng isang tao na umigit siya sa kautusan ng Diyos. Kaya nga pala ang ordinary kaisipan natin, tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero ito siya'y lumalampas. So sa kanyang kaisipan, pinapantay niya ang kanyang isip sa isip ng Diyos. So tingnan po natin. Ano po? Ito ay sabi ni David sa Psalm 19. Give back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, then I shall be blameless. Sa Tagalog. Maganda yung Tagalog kanyo. Italikod mo rin ang iyong lingkod sa mga kapalaluang sala kanya. So pagpapalalo kanya. Huwag mong papagtagalayin ang mga iyong ng kapangyarihan sa akin kung magkagawin magiging matinid ako kanya. So sa Tagalog, yung presumptuous sin ay kapalaluang sala kanya. Ika'y nagpapalalo. Hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos. Ika'y nagpapalalo. Ika'y gumagawa ng iyong sarili kautusan. Para maging maliwanag sa atin, tingnan po natin ang pangyayari ito na po. Si Haring Saul, siya'y ginawang hari ng Diyos. Ito po sa pangalang Samuel chapter 11. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ko ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kanyang bayan. 1 Samuel chapter 15. Ngayon, dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. So, sa isang taong hindi mapagpalalo, sapat na yung salitang yun. Na kung ano sinabi ng Panginoon, yun lang ang gagawin mo kanya. Ganito ang sabi ng Panginoon na mahukbo, aking tinandaan niya ang ginawa ng Amalek sa Israel. Ibig sabihin, nung sila'y pangalis sa Egypto, ito mga Menesita, meron silang ginawang masama sa Israel. Naging malapit sila sa paglalakbay ng bansang Israel. Kung paano siya madlang sa kanya sa daan, lang siya yumangon mula sa Egypto kanya. Ngayon, yumangon ka, saktan mong Amalek. At yung lubos na lipulin ng buo nilang tinatagpilik at huwag kang manghinayang sa kanila. Kundi patayin mo ang lalaki, babae, sanggol at sumususo, baka, tupa, kamay at aso kanya. Patayin mo lahat. Minsan po itong mga ganitong klaseng talata, pinu-question nila ang Diyos. Bakit kanya kung yung Amalek, yung mga may isip, may kasalanan, siyempre, wala namang kinala ng mga sanggol at sumususo doon. Bakit sa kasama yung sanggol at sumususo kanya? Bakit pati yung pinatay ng Diyos? Sa ating kaisipan, parang hindi tama. Pero sa kaisipan ng Diyos, tama yan. Bakit? Nililigtas niya yung mga ito na lumaki sila na makasalanan katulad ng kailang mga magulang. So, yung mga taang mga ito, didiretso sa langit siya pagdating ng Panginoon. Na wala silang kasalanan. Sa paningin natin, nakakaawa sila kasi sagbol sila. Sa paningin ng Diyos, hindi. Nililigtas lang sila ng Diyos sa kapahamakan kasi wala naman silang kasalanan. Pero anong ginawa ni Saul? Tingnan niyo nung magkita sila ni Samuel at ni Saul, nagmangalaki si Saul. Ano sabi niya? At naparoon si Samuel kay Saul. At sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka naman ng Panginoon. Aking tinupad ang utos ng Panginoon. Alam niya na hindi siya sumunod. Kasi ang utos ng Panginoon, patay mo lahat kanya. Hindi siya sumunod. Bakit? At sinabi ni Samuel, anong kahulugan nga nitong iyak ng tupa sa aking pakinig? At ang ungal ng mga baka na aking narinig kanya. Kung pinatay mo yung kanilang mga baka, tupa, ayun, nakarinig ko na yan. Ito, nagpaliwanag si Saul. At sinabi ni Saul, sila'y dinala mula sa mga Menesita sapagkat ang bayan ay nagligtas ng pinakamabuti sa mga tupa at sa mga baka upang iyayin sa Panginoon mong Diyos at ang nagpirayan ng lubos ng Pilipino. Hindi utos ng Diyos na sila'y mag-ayin sa kanila sa pagkakataon nito. Ang utos ng Diyos, patayin mo lahat. So, anong kasalanan ni Saul?
Ito yung pagpapalalo. Siya nagkikipagpantay sa Diyos. Ito kanyang gawin yung kanya, yung ginawa niya. So ito yung isang halimbawa ng kapalaluang sala. Kung hindi siya mapagpalalo, dapat sumunod lang siya sa Diyos. Hindi siya sumunod. Kaya nagalit si Saul o Samuel. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ng Panginoon na napakadakilang pagkatawa sa mga dog na susunugin at sa mga ahing na kaya ng pagsunod ng tinig ng Panginoon. Ganyan. Narito ang pagsunod ay maigi kaysa sa ahing at ang pagdinig kaysa sa taba ng mga tupang lalaki. Hindi sinasabi ni Samuel na masama mag-ahin. Pero may panahon ng pag-aahin, hindi panahon na yung ganyan. Sa loob ng templo, may mga panahon na sila yung mag-aahin. Pero hindi sa panahon na yun, sabi ni Samuel, hindi lugutos ng Panginoon. Kaya sa verse 23, sapagkat ang pagiging magsik ay gaya ng kasalanan ng panguhula at ang katiga, ito po ang panguhula. Ito po yung mga tao na sinasabi yung nakikita nila yung mangyayari sa pag-inaharap. Mayroong ganong tao ng unang panahon, mayroon pa rin tao sa panahon natin ngayon. Huwag tayong pumunta sa manguhula, kasalanan niya. At ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap. Sapagkat dahil sa itinakwil ang salita ng Panginoon, ay kanya namang itinakwil ka upang huwag ka lang maging haranikan. Pagka hindi tayo sumusunod sa kautusan ng Diyos, tayo nagpapalano, lalo gumagawa tayo na yung sarili nating kautusan. Sa mga denominasyon, yun ang kasalanan nila. Presanto sins. Gumagawa sila ng kailan sariling kautusan. Hindi sila sumusunod sa kautusan ng Diyos gaya ng ginawa ni Haring Saul. Pag lumalampas tayo sa masusulat, kaya mapansin po natin, binigyan tayo ng nakasulat na Biblia. Dahil ito, dapat natin sundin. Pero pag lumampas tayo dyan, di nakasulat, pero ginagawa natin, kasalanan din po yan, mga kapatid. Doon sa 1 Corinthians chapter 4, ginawang halimbawa ni Pablo at si Apollos sa mga taga-Korinto kanya. Sa anong dahilan? Ang mga bagay nga ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apollos dahil sa inyo. Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Sabi ni Pablo, huwag kayong matuto na magsigit sa mga bagay na nasusulat kanya. So going beyond, nabalampas tayo sa nakasulat, kasalanan niya. So pag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi nakasulat, kasalanan niya. Makita natin. Walang kapahintulutan ang Diyos pagkagano. Doon sa pinakahuling aklat ng Biblia, sa Apocalypse, chapter 22, ganyan din ang sabi ng Panginoon. Aking sinasaksiyan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos na mga salat na nakasulat sa aklat na ito kanya. At kung sino man ay magalis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay alisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang manalo na nakasulat sa aklat na ito. Pareho lang yan. Kung mararagdagan ng salat, hindi ka rin mapupunta sa langit. Naliligtas ka, mapaparusahan ka pa rin. Yan. So pag nagdagdag ka, nagalis, kayo lumalampas na nakasulat, tayo parusahan ng Diyos. So pag tayo lampas na nakasulat, kasalanan din po yan. Ito po itong itsura ni Thomas Campbell. So huwag tayo magtaka sa itsura niya. Ito yung itsura ng panahon nila. Kung katawa-tawa yung itsura nila, pag sila nakakita sa atin, katawa-tawa rin tayo sa kanila. Kasi iba yung batayan nila sa pananamit, etc. Iba yung batayan natin sa pananamit, etc. Yun ang itsura nila noon. Sabi nga, where the Bible speaks, we speak. Where the Bible is silent, we are silent. Yung unang karatula natin noon, nandiyan yan, nilagay natin. So ito'y sabi ni Thomas Campbell, totoo yan. Kung saan nagsasalita ang Biblia, magsasalita rin tayo. Kung saan tayo may Biblia, tahimik na rin ganyan. So hindi tayo lumalampas sa nakasulat.
So yun ang sabi ni Brother Thomas Campbell, yung Kristiyano po yan. Ano pa makikita natin? Pag ginagawa natin ang bagay na masama, ang bagay na masama ay isang bagay na naliwas sa kalooban ng Diyos. Masama yun. Kuminsan may mga bagay na ginagawa ng tao na para sa atin ay di masama, pero sa Diyos masama. Halimbawa, pag nagsinungaling ka, sa kaisipan ng maraming tao, pag maliit lang yung pagsisinungaling mo, okay lang yan kanina. Maliit na pagsisinungaling lang yan kanina. Ang iniisip nilang masama ay yung malaking kasinungalingan. Sa Diyos, pareho lang yun. Ano yung masama lang yun, mga pati? Ano yung masama? Sa Romans chapter 12, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Ibig sabihin, tunay na pag-ibig. Hindi mo pinag-uusapi sa pagitan ng babae at lalaki. Ito yung pagmamahal ng mga kapatid sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Kapuotan ninyong masama, mag-challenge kayo sa mabuti. Meron akong kilalang radio broadcaster noon, pangalan si Johnny De Leon. Sinasabi niya yan. Ang sabi niya, ang masama ay waksi kanya eh. Ang mabuti ay ipulutin. Parang gano'n. Nasa Biblia pala yun. Nung narinig ko yun, hindi ko lang pinapansin. Sabi niya, ang masama ay waksi kanya eh. Basta pagka alas 6 ng gabi at saka sa umaga, sinasabi niya yun. Nasa kanyang programa yun. Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 22, layunin niyo ang bawat anyo ng masama kanya. So anumang bagay na masama, iwasan natin yan. Dahil pag ginawa natin yan, kasalanan yan. Sa Galatians chapter 5, nandito listahan ng iba't ibang masasamang bagay kanya. Katayagan gawa ng laman sa mga tweet ay ang mga ito, pangikapit, karamihan. Ito po hindi karamihan sa katawan. Although hindi rin maganda yun. Karamihan ng isip kanya. Kalibugan, ito rin po ay ito yung bagay na labas sa relasyon ng mag-asawa. Yung pong sexual desire, hindi naman masama yan. Pero ito yung desire na labas sa kalooban ng Diyos. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, mga pagtataniman o kapootan, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakapi-kapi, mga pagkababahagi, mga ibang pananampalataya, mga kapanagalihan, mga paglalasing, mga kalayawan, at pagkatulad nito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaulang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo na nagsisigwa ng mga bagay ay hindi magsisimagbanak ka rin ng Diyos. So, ito yung masamang mga bagay. Kapag ginawa natin, tayo magkakasala at hindi tayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ito ang pinakamahirap. Hindi lamang yung paggawa ng masama o yung lumalang pa sa nagsulat. Hindi lang yan ang kasalanan. Pag hindi natin ginagawa ang isang bagay na mabuti. Maraming mga tao hindi maniligtas dahil hindi nila ginawa ang isang bagay na mabuti. Na sila susunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Maaari sila mabuting tao, hindi sila masamang tao, actually. Pero meron sila mga bagay na hindi ginagawa at sila nagkakasala sa Diyos. Dito rin po kay Santiago, actually, ito po Santiago, mistranslation po yan. Dapat, Tiago lang yan. Santiago, St. James, yan yan. Siguro masama yung Tiago lang. Nilagyan nyo ng San. So nakakalaga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. So kaya mas mahirap ito. Meron dumating tayo sa pagkakataon na dapat sana ginawa natin yun, pwede natin ginawa. Ito'y kasalanan sa atin. Dito po sa Matthew chapter 25, verse 41 to verse 46. Yung po nasa kaliwa, yung mga kambing, hindi sila naligtas. Bakit? Dahil hindi nila ginawa mga bagay na mabuti kanya. Wala naman sinabi yung Panginoon na sila gumawa ng masamahay. Meron silang mabuting hindi ginawa. Sayin natin. Kung magkagawin sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing, magsilayo kayo sa akin, kayo mga sinumpa, at pa sa point na walang hanggan, na ihanda sa Diablo at sa kanyang anghel.
yung pong ipinakilala sa ating paniniwala na yung si Satanas, siya yung Panginoon sa impyerno, hindi totoo yun. Hindi siya Panginoon doon. Siya yung mapaparusahan din sa impyerno, katulad ng mga tao makasalanan. So, hindi siya yung Panginoon doon. Kasama mo siya mapaparusahan kung kayo makakarating doon. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain. Ganyan. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging isang tagaibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinaramtan. May sakit at nasa bilangguan at hindi niyo ako dinalaw. So, anong keyword po rito? Hindi nila ginawa. Ganyan. Kung magkakaroon sila na may magsisisagot at magsisipagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw o isang tagaibang bayan o umad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinalagdagkuran sa kanya. Siyempre, itong mga tao ito, hindi mo nila nakita yung Panginoon. Kung magkakaroon sila yung sasagutin niya at nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo na yan hindi yung ginawa kanya. Sa malilit na ito, ay hindi rin nyo ginawa sa akin. Ang mga ito'y magpaparoon, mga paroroon, sa walang kaparusahan at tapat ang mga magpit ay sa walang buhay. So, meron silang hindi ginawa. May mga bagay na mabuti na hindi nila ginawa. Ay ito naging dahilan, bakit sila pumunta sa kaparusahan. So, kung isang bagay mabuti, hindi natin ginawa. Kasi yung mga bagay na yun. Diba, katulad ng pagsamba. Ito'y bagay na mabuti, hindi natin ginawa. Sa ating panalangin, hindi tayo nananalangin sa Diyos. Sa ating pagbibigay, hindi tayo nagbibigay ng nararapat sa Panginoon. Sa ating pag-aawitan, hindi tayo maaawit sa tamang paraan na umaawit na may pagpapasala sa ating puso sa Diyos. O siya mo namang bagay na mabuti na hindi natin ginawa. Kung tayo hindi Kristiyano, hindi tayo sumunod sa Ebanghelyo kanya. So, hindi tayo maliligtas. So, anong epekto ng kasalanan sa atin? Kapag tayo nagkakasala, tayo po'y nalalayo sa salita ng Diyos. Kasi kung ikaw'y nagkakasala, namumuhay sa pagkakasala, at binasa mo ang Biblia, 100% ikaw'y masasaktan. Dahil taliwas na sinasabi ng Biblia, ginagawa mo. Ito po sa loob Biblia ko noon. Ito po nakasulat. Ito'y totoong letrado yan. Hindi ko na po ginagamit, nasira na siya. Ang date po rito, April 3, 1997. So, matagal ng panahon. Ito Biblia ito. Ang totoo may-ari nito si Margaret Elizabeth. Hindi ko kilala. Sapagkat itong Biblia ito, nakuha ko lang doon sa package na pinadala ni Brother Algalbro. Nagusto kasi maliit. This book will keep you from sin. Ganyan. Kung binabasa mo ang Biblia kanya, ikay malalayo sa kasalanan kanya. Sin will keep you from this book. Ganyan. Pero kung ikay nagkakasala kanya, ikay mapapalayo sa Biblia kanya. Totoo po yun, mga kapatid. Sa nagkakasala tayo napapalayo sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang salita ng krus ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. Tayo mga Kristiyano, gusto natin binabasa ang Biblia. Dahil ito ang salita ng Diyos. Nandito yung salita na magliligtas sa atin. Pero kung ikay tagasang libutan, ang Biblia kamangmangan ka mo. Hindi mo babasahin yan. Sa 1 Corinthians chapter 2, ganoon din ang sinasabi. Ngunit ang tao ay sa laman, yung tao na mumuhay sa tawag ng laman, ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang mga ito'y kamangamangan sa Kanya at hindi niya naunawa sapagkat ang mga yun ay sinisiyasat ay sa Espiritu. Tayo lamang na may interesado, may interes sa Biblia, ang nakaintindi nito. Dahil binabasa natin nag-aaralan. Kung babasahin mo sa isang lasenggo, ano sasabihin niya dyan? Kalokohan lang yan kanya. Kung ito'y mapababasa mo sa isang sugaron, kasi kalokohan lang yan kanya. Hindi niya bibigyan pansin yan. Dahil ang kanyang kaisipan ay nasa tawag ng laman o kasalanan. Hindi mo bibigyan ng pansin ng Biblia, di ba? So, yun ang sinasabi sa atin. Tayo mapapaliw sa salita ng Diyos. Ang kasalanan ay nagdadaya sa atin. Pusilin po natin,
Ang anumang kasalanan ginagawa natin, ito'y nagdudulot ng kasiyahan. Kaya nga ginagawa ng tao eh. Gusto gawin ng tao. Dahil nagdudulot yan ng kasiyahan. Ang problema lang, ang kasiyahan ay pansamantala lang. Ang effect sa atin ay masama. Pag nagkasala tayo, ang epekto masama. Sa Romans chapter 5, sapagkat ang kasalanan na makasumpong ng pagkakataon ay dinaya ako kanya sa pamagitan ng utos at sa pamagitan ito'y pinatay ako kanya. So alam dito yung salita, dinaya ako kanya. Dinadaya tayo ng kasalanan. Ito yung paraan ng pagdaraya ng kasalanan. Saba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama. Hindi ka ba nadaya, no? Yung mabuti ay sinasabing masama. At ng masama ay mabuti, baliktad eh. Yung mabuti, tinatawag nilang masama. At yung masama, ang tinatawag nilang mabuti. Na inaaring dilim ang liwanag, at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. Yan yan. Hindi mo pandaraya yun. Hindi mo pandaraya na sasabihin mo, ang mapait ay matamis. At mapait ang matamis ka mo. O ang dilim ay liwanag, at ang liwanag ay dilim. Yun ay pandaraya. Sinasabi sa iyo ang kabaligtaran ng katotohanan. Yan ang ginagawa sa atin ng kasalanan. Dinadaya tayo ng pasamantalang kasiyahan na nakukuha natin sa pagginagawa natin ng kasalanan. At pagka tayo nagpapatuloy sa pagkakasala, pinakitigas ang ating puso. Hindi mo na nararamdaman na ikay nagkakasala. Sabi nila, pag ikaw ay pumatay sa unang pangangataon, nararamdaman mo yun kanila. Ang katotohanan, babalikan mo yung lugar kung saan mo siya pinatay. Guilty conscience. Pero pag ikay pumatay sa pangalang pangangataon, nababawasan na yung guilt na nararamdaman mo. At pag sumunod ka man pumatay, wala na. Nasanay ka na sa pagpatay ng tao. Dahil pinatigas siya ng kasalanan ang iyong puso. Hindi mo na tinitignan yung ginagawa mo, ay masama kanya. Tignan natin sa Hebrews, chapter 3, 7-11. Ano po? 7-11 yung talata. Gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon kung marinig niyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso, na gaya ng sa pamumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na doon ako'y tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon na nakakita ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagata ko sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso, ngunit hindi na nakikilala na aking mga daan. Ano ba't aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsipasok sa aking kapahingaan. Ganyan. So, naging matigas ang kanilang puso. Balik po tayo dito sa Hebrews, ano po. Merong bahagi rito na sinasabi na tayo umiwas sa mga kapatid na nagkakasala sapagkat kanya gagawin ng matigas ang ating mga puso kanya. Dito po sa verse 12, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang siman sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos kanya. So, sa verse 13, gaya rin na sinabi kayo, kung maligin nyo ang kanyang tinig, huwag niyo papagmatagasin ang inyong puso, gaya na sa pag-iimang isip. So, ang kasalanan, pinapatigas niya ang ating puso kanya. Kaya, pag nahihila tayo ng tukso, ay nanganganak ng kasalanan. Pagka kasalanan ay malaki na, ano yung sabihin nun? Pag nagpatuloy tayo sa pagkakasala kanya, ito'y nagdudulot ng kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. So, yun ang epekto ng kasalanan. Pag primero, excited ka. Ako, may karanasan ako sa sugal nung ako'y maliit. Elementary siguro. Pesta nun eh. So, may sakla. Hindi ko naman alam kung ano yun eh. Nadaanan ko lang. So, tumaya ako na 5. Ito, hindi ko alam. Tumama ako, hindi ko alam eh. Binigyan ako ng piso. Sabi ko, ang ganda nito. 5, naging piso ako. Pero umuwi na ako noon dahil hindi ko naman alam yun eh. Pero kung nagpatuloy ka doon, ayun, yung problema daw. Masisiyaan ka lang doon sa sugat na yun. Hindi mo na alam na
nagkakasala ka. Ganyan ang nangyari sa kasalanan, na-addict sila sa kasalanan kasi tumitigas ng kailang puso. At pagka ganon, tayo naging alipin ng kasalanan. Walang pagkakaiba sa addict na droga, etc. Sa 1, chapter 8, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang bawat nagkakasala, pansinin niyo yung salita, nagkakasala. At tuloy na nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Sa Romans chapter 7, kaya ngayon, hindi ako gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Umaalipin sa akin. Kaya kayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Tayo naging alipin ng kasalanan kapag nagpapatuloy tayo sa pagkakasala. At tayo po'y maihiwalay sa Diyos. Mawawalan tayo ng relasyon sa Diyos, mga kapatid. Dito sa Unang Hari, chapter 11, alam po niyo, kasalanan ni Solomon. Palagay ko Solomon, maganda lalaki. At kasalanan ni Solomon, siya'y nagkasala ng pagkakaroon ng mga asawa na hindi mga Hudyo o mga Israelita. Nalaman natin sa Ezra, chapter 10, kasalanan niyo. Eh siguro dahil si Solomon, nga ay sumisinta ng sa maraming babae taga-ibang lupa na pati sa anak ni Pharaoh, mga anak ng babae Moabita, Amonita, Idumea, Sidonia, at Ethea, ganyan. Anong masama sa sinta? Pero problema rito, sintang taliwas sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sa mga bansa na sinabi ng Panginoon sa mga anak ni Israel, kayo'y huwag makikihalo sa kanila o sino man ay makikihalo sa inyo sapagkat walang pagsalang kailang ililigaw ang inyong puso sa pagsunod sa kailang mga Diyos. Nasabid si Solomon sa mga ito sa pagsinta niya. So, sa pagkakataon na ito yung pagsinta hindi tama. At siya nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa, at 300 babae. Ano nangyari sa kanya? At nilagaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso kanya. In other words, eventually, si Solomon ay sumama sa mga Diyos. Kaya nung pinarusahan ng Diyos si Solomon, nung siya namatay, nahati ang kaharian sa dalawa. Dahil sa kasalanan ni Solomon, na siya nag-asawa ng ibang mga babae di taga-Israel, na dalawa sa kalooban ng Diyos, sa panahon na yun, siya nahiwalay sa Diyos. Siya napunta sa pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Yun ang epekto po ng kasalanan. Dito'y siyempre, dahil tayo gumagawa, sumusunod sa mga bagay na hindi kautusan ng Diyos, tayo po hindi magiging matuwid. Sabi ba, bumuhay tayo sa kasalanan eh. So, hindi tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Binasa na po natin kanina ito, ano po? Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu, at di nyo gagawin ng mga pita ng laman. Sapagkat ang laman ay nagdanasan ng laban sa Espiritu, at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito na magkakalaban, upang huwag ninyong gawin ang bagay sa inyong ibigin. Kapag ang ating kaisipan, ang ating pinahihiran, hindi tayo gagawa ng mga bagay na masama. Siya nag-iisip ka. Pero pagka nga ang pita ng laman ang ating susundin, tayo magkakasala. Kaya ito yung naglalaban, sabi ni Apostle Paul. Datapat kung kayo pinapatubay ng Espiritu, o sinusunod natin ang kalooban na pinahayag ng Espiritu Santo, ay wala kayo sila ng kautusan. Ito binasa na natin kanina. Pag tayo lumakad ayon sa laman, tayo lalakad na walang katwiran ganyan. Hindi tayo magiging manal. Tayo hindi magiging matwid sa harapan ng Diyos. At ang pagkakasala ay magbubunga pa ng maraming kasalanan. Yun ang totoo, mga kapatid. Pagka nagsinungaling ka para itago mo ang iyong kasalanan, magsisinungaling ka para maipagtago mo yung kasinungalingan mo. Si Haring David, sinatukso. Tingnan nyo. At nangyari sa pagpihit ng taon sa panahon ng paglabas ng mga hari sa pagkikipagbaka, napagkat yun ang gawain ng mga hari. Pag may digmaan, ikaw nasa una. Nasaan si David? Wala siya sa digmaan, nasaan siya? Nasinugo ni David si Joab, o si Ohab, at ang kanyang mga lingkod na kasama niya, at ang buong Israel, at kailang nilipol ang mga anak ni Amon, at kinubkob sa Raba. Ngunit si David
ay naghintay sa Jerusalem. Yung salita ngunit, yung sabihin, hindi tama yan. Dapat si David ay nasa unahan ng digmaan. Pero siya nasa Jerusalem. At nangyari sa kinahaponan na si David ay babaon sa kanyang higaan at lumakad sa bubungan ng bahay ng hari. So ang palasyo siguro mataas. At mula sa bubungan ay kanya nakita ang isang babaeng naliligo. At ang babae totoo, napakagandang masda. At nagsungo siya, dapat tuminto na siya doon. Dapat tuminto na siya doon. Ang ganda ng babae, tuminto na siya doon. Hindi siya tuminto doon eh. At nagsungo si David at nagpasiyasat tungkol sa babae. Sa ilalim ng kausa ni Moises, hindi pinagbabawal ang pag-aasawa ng marami. Basta huwag ka mag-asawa ng asawa ng may asawa. At sinabi ng isa, hindi ba ito si Bathsheba, na anak ni Eliam, na asawa ni Uriah, na Etheo? So si Uriah ay sa Hittite. So hindi siya Udyo sa natural, siya naging Udyo. At si David ay nagsugo ng mga sugo at kinuha siya at siya pumaroon sa kanya at kanya sitipihan. So nagkasala na siya doon sapagkat siya asawa ng mga asawa. Sapagkat siya malinis sa kanyang karamihan. Ito po ay salita na sinasabi, galing siya sa kanyang buwan ng dalaw kanya. At siya bumalik sa kanyang bahay at ang babae naglihi. At siya nagsugo at nagsasya kay David. Nagsabi, ako'y buntis kanya. Problema ito. Sabi, pakinggan natin ang usap. May problema tayo, sabi ni Bathsheba. Buntis ako kanya. Ano gagawin natin? So nag-isip si David. Pinauwi niya si Uriah. At nagsugo si David kay Joab o si Joab na sinasabi, suguin mo sa akin si Uriah na Etheo at sinugo ni Joab si Uriah kay David. At ang si Uriah dumating sa kanya, tinanong ni David siya kung paano tayo ni Joab at kung ano kalagay ng bayan at kung paano tayo ng pagbabaka. At sinabi ni David kay Uriah, babayin mo sa iyong bahay at iyong hugasan ng iyong mga paa at umalis si Uriah sa bahay ng hari at isunod sa kanya isang pagkain na mula sa hari. Ngunit natulog si Uriah sa pintuan ng bahay ng hari, nakasama ng lahat ng mga likod ng kanyang Panginoon at di binaba ang kanyang bahay kanya. So hindi siya pumunta sa kanilang bahay. At nang magsasil kay David, nasabi, hindi binaba ni Uriah ang kanyang bahay. Sinabi ni David kay Uriah, hindi ka ba nakapaglalakbay? Bakit di mo binaba ang iyong bahay? At sinabi ni Uriah kay David, ang Kaban at ang Israel at ang Huda ay nasa Toda at ang aking Panginoon si Joab at ang mga lingkod na aking Panginoon ay nangahantong sa luwal ng para. Yayawan ba nga ba ako sa aking bahay upang kumain, upang uminom, at upang sumiping sa aking asawa? Buhay ka at buhay ang iyong kaluluwa, hindi ko gawin ang bagay nito, ay ka. So ako'y sundalo kanya, at ang aking kapasundalo ay nakikipagbaka kanya. Bakit naman ako pupunta sa bahay ko, at kakain at uminom, at sumiping sa aking asawa kanya? So tumilit ako rito, mas matindi pa si Uriah o si Uriah kay David. Hindi ko gagawin yung kanya. So, hindi natupad yung yung kailang unang akbang. Anong pangalawa? Nangyari sa kinaumagaan na sumulat si David na isang sulat kay Joab at ipinadala sa pamagitan ng kamay ni Uriah. Tingnan po niyo kung anong kasamaan nangyari dito. Susulat na yun, sinasabi, si Uriah ay mamamatay dahil dadalhin sa pinakahulan ng digmaan. So, sino nagdala ng sulat? Si Uriah. At kanyang sinulat sa sulat at sinasabi, ilagay mo si Uriah sa pinakaunahan ng mahigpit na magbabaka at kayo magsiguro mula sa kanya upang siya masaktan at mamatay. At hanggang nagbantayan ni Joab ang bayan na kanyang inilagay sa Uriah sa dakong kanyang nalalaman na kinaroroonan ng mga matapang na lalaki. At ang mga lalaki sa bayan nagsilabas at nakipagbaka kay Joab at nangabuan ang iba sa bayan sa mga likod ni David at si Uriah na ito ay namatay rin ngayon. Ano sinasabi dito? Ang kanyang kasalanan ay nanganak pa ng maraming kasalanan. So yun ang gagawin sa atin ng kasalanan. At tayo po'y mahiwalay sa Diyos. Sa Isaiah 59, narito kami ng Panginoon hindi umigsi, na hindi makapagliligtas, hindi man mahina ang kanyang pakinig, na hindi makarinig. Ngunit pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang iyong Diyos at ang inyong mga kasalanan siyang nagkupli ng kanyang mukha sa inyo upang siwag makinig. So tayo mahihiwalay sa Diyos. At tayo pupunta sa impyerno.
Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam at sa mga matay tao at sa mga pagkapid, sa mga manggagaway, sa mga mapagsama sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kailang bahagi ay sa dagat-dagatang naglilingad sa apoy pasupre na sa ikalawang kamatayan. So tayo po ay pupunta sa impyerno pag tayo nagkasala. Yun ang pinakamasakit na bunga ng kasalanan. Pero meron pong solusyon ang kasalanan. Kung saan sa ating sarili, wala tayong magagawa diyan. Hindi natin pwedeng tanggalin ang ating kasalanan sa ating sariling paraan. So, dahil po sa kaawa ng Diyos, ngunit na mahayag na kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa magawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kung tayo makasalanan, kung tayo nagkasala na, kahit gagawa pa tayo ng katwiran, makasalanan pa rin tayo. Ngunit ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang niligtas tayo sa pamagitan ng paghugas sa muling kapanganakan at sa pagbabagos sa Espiritu Santo. Tingnan nyo, ang kagandang loob ng Diyos, ang kanyang kaawaan, gawa siya ng paraan para tayo ay maligtas mula sa ating mga kasalanan. Tingnan po natin. Ang kamatayan ng ating Panginoon. Ang kamatayan ng ating Panginoon, ang paraan para tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Kaya sinabi niya narito kay pumarito upang gawin ang ikalooban. Inaalis niyang una upang maitag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon tayo pinapaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Yun ang dahilan bakit namatay ang ating Panginoon. Para tayo maging banal, mapatawad sa ating kasalanan, at tayo maging banal sa harapan ng Diyos. Kaya namatay siya. At naman siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay siya kaila na nagsasabi, magsinong kayo lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikipagpapatawad ng mga kasalanan. Kaya namatay ang Panginoon para mabuhos ang kanyang dugo at ito magpapatawad sa ating mga kasalanan. Dito po, tingnan nyo. And wash us from our sins in His own blood. Inugasan ng dugo ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Bagawa siya anak, ngayon may natuto ng mga bagay ng pagtalima sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tinis at ang siya'y mapag-isagdal, siyang gawa ng naging kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima sa kanya. Yan ang epekto ng kamatayan ng ating Panginoon. Kung tayo susunod sa Ebanghelyo ng Panginoon, tayo maliligtas. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. Kahit tayo mga makasalanan, mayroong paraan upang tayo patawarin ng Diyos. Bilang panghuli, kung di pa tayo Kristiyano, ito ang proseso ng kaligtasan. Huwag tayong maniwala sa sinasabi ng iba. Ito yung proseso ng kaligtasan. Number 1, kailangan tayong makinig sa Ebanghelyo. Sinabi sa Romans chapter 10, verse 17, at ang pananampalataya ay nagagaling at nanggagaling sa pakikinig sa salita ni Kristo kanya. Makinig tayo. Katulad ng ginagawa natin ngayon. Kailangan tayong sumampalataya sa Ebanghelyo. Sa Mark 16:16, ang sumasampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Datapot ang hindi sumasampalataya parusahan. Kailangan tayong sumampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoon. Kailangan tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Sa Acts chapter 2, verse 38, ito yung mga tao nagpapako sa krus sa ating Panginoon. At ang mapatunayan ni Apostle Peter kasama ng 11 na itong Jesus na kailang pinako sa krus ay ang Kristo at Panginoon ginawa ng Diyos. Anong sabi nila? Magkapatid, anong gagawin namin kanya? Ang sabi ni Pedro, magsisi kayo at ang wagis na niyo magpapautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. Kailangan tayong magsisi. Kailangan natin ipahayag sa ating bibig ang ating pananampalataya. Sa bibig, ginagawang pananampalataya kanya sa ikaliligtas at tayo mabautismohan. Tayo mailabog sa tubig sa pangalan ng Panginoon para mapatawad ang ating mga kasalanan. Pagka gayon, tayo maniligtas. Ito ang sinasabi ng Biblia. Hindi sumampalataya ka lang. O kaya, nung ikay maliit, ikay binaligan, hindi na sinasabi ng Biblia. Ito ang proseso ng kaligtasan para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kailan natin gagawin yan? Pag napakinggan mo yung Ebanghelyo. Pag ikay sumampalataya, pag ikay nagsisi, ipinagyan mo yung bibig
naniniwala ka na si Kristo, anak ng Diyos sa buhay, at doon sa araw na yun, ikaw mabautismo, men. Sabi ni Pablo, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Bakit? Paano kung namatay tayo bukas? Kung namatay tayo mamaya? Kung nagkaroon ng malakas nito, tayo natin namatay. Kailangan natin i-secure ang ating kaluluwa, mga kapatid at mga kaibigan. Dito po natatapos ang mensahe. Purihin natin ang salita ng Panginoon at naway ating itong pag-aralan, tignan sa ating mga sarili upang tayo magkaroon din ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Pag hindi natin pinigyan ng pansin, pagdating ng araw, sasagutin natin. Pagdating po ng ating Panginoon. So ito po ang ating mensahe. Maraming salamat sa inyong matyagang pakikinig. Ibigay natin muli kay Brother Raul ang mahula sa pagpapawid para po sa ambagan. Yung ambagan, para sa mga Kristiyano lang, ano po, kung hindi po tayo Kristiyano, wala po tayong obligasyon na magbigay.